S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. The Chief of Staff, General Hernando Iriberi, Eduardo Año, Vice Admiral Cesar Tacad. Nakauwi na po tayo mula sa isang matagumpay na pagbisita sa California para sa US-ASEAN Special Leaders Summit sa Sunnylands at sa ating working visit po sa lungsod ng Los Angeles. Dumalo po tayo sa Special Leaders Summit sa imbitasyon ng kagalang-galang Presidente Barack Obama. Naging malaman po ang diskusyon, partikular na sa usapin ng inobasyon at digitization. Malalim ang mga kaisipang inihain ukol sa malaking pakinabang nito sa mga ekonomiya, pati na rin sa mga dala nitong potensyal na panganib. Sa larangan naman ng global pandemic sa climate change, nagbahagi tayo ng ating karanasan at idinay natin ang kahandang tumulong upang mapalawak ang kaalaman ng ating mga karatig bansa. Maganda nga rin po, sa usapin ng maritime concerns ay naging malinaw ang suporta ng ating mga nakapanayam. Kung dati nga po ay ilan lang ang nagbabanggit ng isyong ito, ngayon maliwanag sa inalabas na joint statement ng kapulungan ang paninindigan ng ASEAN at ng Estados Unidos. Dapat panatilihin ang seguridad, stabilidad at kalayaang maglakbay sa West Philippine Sea at South China Sea. At dapat idaan sa mapayapang proseso ang pagresolba ng anumang alitan alinsunod sa international law. Pagkatapos naman po ng summit, tumungo tayo sa Los Angeles. Doon, nakapulong natin ang mga pinuno ng ilang mga kumpanyang sa larangan ng creative services, high technology, manufacturing at infrastruktura. Kinilala po nila ang talento ng Pilipino sa mga larangang ito na tumataas sa tinatawag na value chain. Bilang sagisag ng interes ng kanilang kumpanya, nakaplano pong bumisita o mga kumpanya, nakaplano pong bumisita sa Pilipinas ang chairman ng Walt Disney ngayong taon at nagpahayag din po sila ng kagustuhang tumulong sa lalo pang pagpapalakas ng ating creative industries. Nagpahayag din po ng intensyong magpalawak na operasyon sa bansa ang kumpanyang Western Digital. Kinapanayam din po natin ang AECOM na inaasahan natin magiging katuwang sa capacity building ng ating mga kababayan pagdating sa infrastruktura. Humarap din po tayo sa Los Angeles World Affairs Council kung saan minsan na ring pinaunlakang magsalita ang aking pong ama. Ibinida po natin sa kanila ang mga tagumpay na naabot natin sa Dagmar Tweed. Ginawaran din po tayo ng isang honorary degree in Humane Letters ng Loyola Marymount University. Karangalan po ito, hindi lang po para sa akin, kundi lalo na po para sa aking mga boss na kasama natin sa pagsugpo sa katiwalian at pagtaguyod ng malawakang kaunlaran sa ating pong bansa. At bilang huling aktibidad po sa Los Angeles, nakipagkita po tayo sa Filipino community doon. Ibinilita natin sa kanila ang good news na nangyayari dito sa bansa at hiningi natin ang kanilang tulong para masiguro ang pagpapatuloy ng napakaganda nating nasimulan. Batid po natin, malayo man sila ay napakahalaga ng kanilang pakikiisa upang makamtan ang kolektibong hangaring ng bawat Pilipino. Maring ito na po ang huling nating pagbiyahe bilang Pangulo. Napakalaking karangalan nga pong maging kinatawan ng Pilipinas sa iba't ibang pagpupulong at ang idiin sa ating mga kausap ang panibagong sigla ng ating bansa at ng kahandaan natin makiambag sa paghubog ng isang mundong payapa, mapagmalasakit at tumatamasa ng malawakang kaunlaran. Sa taas noon nating pagharap sa kanila, damang-dama po natin ang respeto nila sa positibong transformasyong naabot natin sa pagtaak sa Dagmar Tweed. Tunay nga po, napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo lahat.